You got me shaking from the caffeine. Oh, oh, vanilla sweetness like I'm 16. Oh, I'm out for you like affogato. I know it's burning hot, but I could pour myself a dozen cups. Yeah, my coffee. Yeah, how to make my heart skip all the beats. I'm not normally awake at 5 a.m., but you're clearly busy stirring up my whole routine with an anomaly inside a fever dream. Got my system craving for you like it's dopamine. I keep on pacing back and forth. Haven't felt this way before. Palpitating, got no cure. I think I'm addicted 'cause you got me shaking from the caffeine. Introduce yourself po, ma'am. I'm Joanna Madal Bautista. I'm the owner of this coffee shop. I'm 29 years old and this is actually my first business. So actually parang stepping stone ko to. So I'm still learning and we're really trying to improve our products and services here, and I hope that our customers are satisfied with our drinks, our food. Kamusta po yung business nyo ngayon? So far, feeling ako yung owner. So ako, check ko yung sales namin. So, yung first year namin, lakas siya. So yung parang income namin, gross income namin per month usually is around 200K. Siguro ngayon medyo bumaba ang sales namin. Siguro parang nag-ano na siya. Nawala na yung hype, parang gano'n. Pero kasi usually din, ang customer namin dito sa coffee shop is really outside, not really in Greenbrier. Ayun po. How long have you been running this business? Started May 2020 na. 2 years na store namin. So far, we're actually medyo nag-struggle yung store itong year na to. And siguro, kailangan talaga ng improvement. Bakit po siya tinawag na kapesos-peso? Usually, ang dami kong pinagpilian dati na choice na name itong coffee shop na to. Pero nag-end up kami with Cafe Sospeso. Ang nag-approve niyan is yung architect na nag-design nito. Ang ibig sabihin ng Sospeso is really about giving back. Parang tagline namin is spread the love, one cup at a time. Parang ang gusto lang namin, hindi lang mag-gain ng profit, is we also want to give back to the community. Parang ganun. Kaya yung mga prices namin, affordable siya and really pang masa. Oo, ganun. And compared mo naman sa ibang coffee shop, super duper laki ng pero actually, we're also using the same like syrups, yung mga powder. So we're really trying our best na i-lower yung mga prices namin kasi we really care about people or our customers. Ano pa po yung background ng shop? Kung titignan niyo yung store namin, para siyang garahe, diba? Originally, ang plano talaga namin dito is parang maliit lang, kasi pop-up lang. Eh, nung nag-open kami, ang dami talagang tao. So, parang ginawa na lang namin coffee shop kung buong area na to. Pati yung task. Ang plano talaga namin is mag-give up lang dito sa village namin. Parang, kasi wala pang coffee shop dito. Tapos, since naintindihan naman namin yung situation dito yung mga tao sa Greenbrier. So, parang inakma lang din namin yung prices namin. And as much as possible, yung magiging happy sila na without breaking their back. Parang
Ilan po yung employees nyo dito? Currently, dalawang barista, pagitan sila. Una si RJ, tapos si Juliana. Paano nyo po na-manage yung, yung supplies nyo? Gano'n po? Since parang small business pa lang kami, we really don't have like system pa talaga to track our inventory, gano'n. So, ang ginagawa namin is parang manual pa lang. If ever may kukunin sila sa stocks, kunyari, may bubuksan sila na powder, syrup, or anything na supplies, is pinapasulat ko lang sa kanila sa notebook. Tapos, ako naman, para matrack ko, meron akong ginagamit na app siya na parang nandun na lahat yung kung ilan lahat ng total number of supplies ko per category. Like for example, milk, powder, syrup, packaging, cups, mga ganun. Yung buong store na rin po, parang paano nyo po siya minamanage? Ako, personally, araw-araw ako nandito. And if ever na wala ako dito, nandito yung family namin. Kami, tutok kami dito sa store na to, and hindi talaga namin siya iiwan as much as possible. Since small business pa lang naman to. Pero if ever na mag-expand yung store namin, of course, I'm gonna hire someone to manage yung store. Parang kasi ako na lahat din, kasi since we don't have like a lot of stuff right now. Parang lahat ako yung nagpo-post sa Facebook, ganyan. Nag-check ng sales, nagba-budget, supervise kung may gagawin or paano yung customer service namin, lalo na yung sa mga nag-order online, sa page namin. So parang ino-orient ko lang yung mga stuff namin. Isa tinutulungan ko sila pag madami ng customer since isa lang naman sila. In this past few years po, ano pong struggles na mga na-encounter nyo? Decrease ng sales over time. Parang, since ang dami ng coffee shop, dapat Nag-stand out po. one of our problem din na nakikita ko yun na parang since nasa loob pa kami, ganyan, hindi naman kami labas. Kailangan pa dayuhin po. Oo. Yun ang struggle namin siguro. Nakikita ko ngayon. Tapos, kulang ako sa sa pagpo-promote. So, yun ang nakikita ko sa future. If ever, kung mag-expand ko, or if ever magkakaroon ako ng panibagong store or business, siguro mag-i-invest ako sa social media manager, ganyan. Sa lahat ng business, parang pinakamagandang at pinakamahalagang tutukan talaga is yung marketing and promotion talaga. Yun yung nakikita ko struggle and solution talaga. Minsan nagkakaproblema rin kami sa tao. Kunyari, absent, walang mga duty, ganyan. Siyempre, kami yung nagsasalo. Ako yung nagiging barista. Ano pang in-expect nyo in the future? Gusto ko lang din sana na mag-expand yung store. And yung tao namin, maging happy din sila working with us. Mag-focus talaga sa promotion, sa marketing. Yun ang nakikita. Kasi kulang kami sa post, sa online, ganyan. Yung ma-solusyon ka. What do you think that you could have done better in your business po? Kumuha ng specialist. Kahit mag-invest ka sa promotion, okay lang. Parang naman siya, mag-return. Like, hindi lang dapat simpleng post. Para talagang dapat impactful sa mga tao. Para rin mag-gain kami ng more customer. Pero ang usually sinasabi ko sa mga tao namin, lalo na yun sa mga original talagang staff namin dito. Parang ang goal namin dito is hindi lang sales. Ang gusto ko talaga dito is ma-retain yung mga customers. Ma-provide agad nila sa customer, gano'n. Kung sobrang daming order, mahihinang pasensya yung mga gano'n. Yun yung kailangan namin din. Usually nakakalimutan. So parang kailangan lagi lang din ipapaalala everyday kung may huddle, bago mag-start yung shift.
Parang ganun. Para ipaalala, i-remind yung mga stuff, yung mga dapat nilang gawin ay hindi gawin. While, yun nga, open yung store.